naalala ko yung pelikulang kay Eddie Garcia, kayo po pala dun si Jess Lapid, ano? Nakakatawa naman, nakita ko sa personal. Isang karangalan po. Mamatay na ako eh. Walang ano ko lang sa ano. Babago ano lang. Nilalag mo tayo. Nag-aaral kami, nag-atakan eh. Tapos, paano kami? Yung malalo, tinatawag ng hari. ang araw, kami na ang mga nagpapatak mga sikal. Kaya, kahit mga dahil ngayon, nangyari, mami yan din, mami. Hanggang, ganito lang yung nangyari. Agad pa kayo ito. May nakatawag. Para iangat ng sigaran. Siyempre, sa akin bilang anak niya na nagpapatuloy ng sigaran, isa lang din sa gusto ko na yung may bigay yung tamang respeto, tamang pagkilala doon sa taong nagpakahirap talaga. Siguro kaya ako sinisikap ko rin bilang anak niya na ipagpatuloy yung sigaran is para maibalik ko rin, o gusto ko talaga na maibigay sa kanya yung tamang respeto o pagkilala bilang isa sa nagpakahirap sa sigaran. Gumawa ng paraan para kilalanin ng sigaran. So ako bilang anak niya, pinagpapatuloy ko yun. Kami ng partner ko, kami ng Bara Sigaran players, is pinagpapatuloy namin ang sigaran, pinapakilala namin sa iba't ibang lugar. Hindi para sa pansarili namin, kundi para ipakilala ang sigaran at ipakilala ko sino ang nagpakahirap, saan nagmula. Na hindi lang siya nagsimula na basta dyan lang. Meron tao na nagpakahirap, nagtaguyod ng sigaran. Bago natin to kilalanin, bago natin to laruin, merong mga tao na nagpakahirap dyan. And sana yun yung mapaalam natin sa bagong henerasyon. So siguro kaya rin po kami nagpa-unlock sa interview na to para mahimok lahat ng mga sigaranista, mga pasikat na nag-aaral ng sigaran o nagtuturo na palagi natin ibalik sa mga taong nagpakahirap. Ipakilala natin sino yung mga taong nagpakahirap, sino yung mga taong gumawa ng larong ito, ng Pilipinong laro. Sino ang gumawa nito, ipakilala natin sa bagong henerasyon para maibalik natin sa kanila yung pasasalamat dahil sila talaga yung nagpakahirap ng bago natin tumaging laro. Yun lang, isang ano sa akin, para sa akin kung ba't ito nagpapatuloy ko, para maibalik din sa kanila yung respeto, pagkilala na dapat ay para sa kanila. Anong tawag dito? Terminology na ginagamit ng sigaran. Like ng mga tayong patulong, in English, word stand, kumbaga, sigaran yung sa Filipino martial arts, kaya yung mga command is, yung term is Tagalog. So sila yung bumuo ng tayong bigas, tayong patulong, tayong handa, tayong pakurong, like ng mga sipa. Ang terminologies ng sigaran, pinatikrap, sipalit, sipakod, lambarap. Kumbaga sila po yung mga bumuo ng terminologies kung paano siya magiging tawag niya is pang-Pilipino talaga. Sila yung mismo yung mga terminologies na or tawag na sigaran. Hindi naman po siya binuo ng magsasaka na sikaran agad eh. Sa sikaran, ang tawag po ng panahon ng araw nung wala pa yung martial arts is libangan.
libangan ng mga magsasaka, sipaan. Pero nung binuo po nila as martial arts, doon po nila tinawag na sikaran. So sila pong magkapatid ang bumuo ng tawag na sikaran. Pero yung mga terminologies ng sikaran, sila pong magkapatid. Si Supremo, at si Grandmaster Jimmy Ronnie. Yan po yung pinaka. Siya din po kasi yung isa sa mga nagturo ng sikaran sa halos sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Dahil sa Canada, meron po isang club ng Filipino martial arts sa sikaran sa Canada na may rebulto sa labas na yun ay dinededicate nila kay Grandmaster Jimmy Ronnie dahil siya yung nagturo, siya yung nag-found ng sikaran doon sa isang place sa Canada. Kaya ang ginawa nila, yung gym nila doon, nilagyan nila ng isang parang semento na pinaukit nila doon na kung ano na dinededicate nila kay Grandmaster Jimmy Ronnie dahil po nung araw nung nagsisimula pa lang yung sikaran, isa po siya sa mag-isa lang siya naglilibot sa halos sa buong Pilipinas eh. Iniikot niya yan pa Maynila, pa Laguna, pa Quezon at sa ibang probinsya. Then siya nagtuturo ng sikaran, pinapropagate niya hanggang sa may na-found siya mga black belt. Doon ngayon, dumating din yung time na para mas mapakilala nila yung sikaran, dumalaro sila sa ibang martial arts sa Japan, Korea, Canada, Australia. Then isa po siya sa mga na-award na mahirap kunin yun yung tinatawag na best fighter. Nag-best fighter po siya 1968 sa Japan. Sa Korea, anong taon yan? Sa Korea, sa Canada, then sa Pilipinas, yung sa London, nag-best fighter din po siya dun. Nung ginanap yung World Karate Tournament. And ngayon, kung katapusan, meron akong babae dito na Canadian, si Ron Lowens, kaibigan ng tatay na Canadian. Kasi malapit na yung festival ng sikaran. Ngayon, darating po dito si Ron Lowens, yung kaibigan ng Canadian, may kasamang anak at nagpapaturo. Then ngayon, may pumuntak din po dun sa General Secretary namin na darating dito sa Pilipinas na Canadian. And hinanap po nila yung pinaka-original ng sikaran. And gusto po rin nila magpaturo. Naging player nyo rin po? Pati po kasi itong tagatagturo ng PSB. Marami ko ng ano sa buong ampo. Kwento nyo nga yung istorya nun. Paano kayo napiling tagatagturo ng isa po yung kabalat. Yung mga ibat ko rin. Tama namin yung hanggang sa ayun, yung tulungan sa tinuturuan. Ang nagagawa namin, hindi na magawa. ano ba yung ginawa niyo nung kanya? Yung blind tao. Yun yung ginawa? Ano yun yung ginawa niyo? Ano yung ginawa niyo nung Flying kick? na yung ginawa niyo isang tayo yung tao. Nakatalon siya. Yung 10 tao.
Sino yung nasa cashier? Sa mga nagagawi dito sa highway sa Baras Rizal, kung naghahanap kayo ng restaurant para mag-stop over, recommended ko ang restaurant na to. Mura na, masarap pa. Available na rin sa Google Maps itong Bondat Seafood and Grill. Parang West Philippines silang. Kung ang bet nyo ay hot coffee at drinks, ay meron din sila dito. Wow, ginawang palamuti ang mga bote ng alak. Taobang alak, ika nga, dahil siguradong may enjoy nyo dito. Simple at maganda ang ambience at napakaganda ng view. Merong palayan, ang ganda talaga. Pili na kayo ng pwesto guys, siguradong may enjoy nyo ang pag food trip dito. Oh, huwag kakalimutang magugas ng kamay bago kumain ha. Meron din silang videoke dito at unlimited beer for 399 pesos per person. Bondat Seafood and Grill, busog sa lasa at sarap. Ito pala ang mga family bundle na ino-offer nila at siguradong may enjoy nyo. Ang cute naman ng kanin nila, nakalagay sa kaldero. Nasubukan ko ang kanilang chicken inasal at buttered seafood. Talaga namang napakasarap. Mainit na ang panahon at summer na, kaya subukan nyo na rin ang kanilang special halo-halo. Kailan po nag-umpisa tong Bondat dito sa Baras Rizal po? Start po ito sir noong September 2020. Bali magti 3 years na po siya ngayong September. Okay po. Ano po yung mga best seller nyo dito? Mga specialty? Ang best seller namin sir is seafood po tsaka yung nasal. Bali yun po yung dinadayo talaga rito ng mga customer namin sa balik-balikan po siya. Okay po. Isitahan po namin kayo na pumasyal dito sa aming resto. Try nyo pong tikman yung mga menu namin. Ito po yung mga special menu namin sir. Bali Wow, ang dami pa ng pagpipilian, affordable at masarap. Kaya punta na rin kayo dito. Dito lang po yan sa Manila East Road, Barangay San Jose, Baras Rizal. Yun lang po. Thank you. Kakap naman yan ni Sir Renzo.